Ikalawang Kronika, Kabanata 9. Nabalitaan ng reyna ng Seba ang katanyagan ni Haring Solomon, kaya't nagsadya siya sa Jerusalem upang subukin ito sa pamamagitan ng mahihirap na katanungan. Marami siyang kasamang tauhan at mga kamelyong may kargang mga pabango, ginto at mamahaling bato. Nang makaharap niya si Solomon, itinanong niya rito ang lahat ng maisipan niyang itanong. Ipinaliwanag naman ni Solomon ang lahat ng ibig malaman ng reyna. Wala itong tanong na hindi niya nasagot. Napatunayan ng reyna ang karunungan ni Solomon at nakita niya ang palasyong ipinatayo nito. Nakita rin niya ang mga pagkain sa hapag ng hari at ang mga silid ng kanyang mga opisyal. Gayon din ang paglilingkod ng kanyang mga utusan at mga tagadala ng inumin at ang mga kasuotan nilang lahat. Nakita rin niya ang mga handog na susunugin na iniaalay ni Solomon sa templo ni Yahweh. Labis siyang namangha sa lahat niyang nakita. Kaya't sinabi niya sa hari, "Totoo nga pala ang balitang nakarating sa bayan ko tungkol sa inyo at sa inyong karunungan. Noong unay, hindi ako makapaniwala. Ngunit ngayong makita ng dalawa kong mata, wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin. Ang karunungan pala ninyo ay higit sa nabalitaan ko. Mapalad ang inyong mga lingkod. Mapalad ang mga tauhan ninyong ito na laging nakakarinig ng inyong karunungan. Purihin ang Diyos ninyong si Yahweh na nalugod sa inyo, kaya't ginawa kanyang hari upang mamahala alang-alang sa kanya. Sapagkat tapat ang pag-ibig ni Yahweh sa Israel at nais niyang patatagin ito magpakailanman. Ginawa niya kayong hari nila upang pairalin dito ang batas at katarungan. At binigyan niya ang hari ng 4,200 kilong ginto, maraming pabango at mamahaling hiyas. Walang kaparis ang mga pabangong ibinigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon. Bukod dito, ang mga tauhan ni Haring Hiram at ni Solomon na nagdadala ng ginto buhat sa Ophir ay may dala ring mamahaling bato at maraming kahoy na algum. Ito ang kahoy na ginamit ng hari sa mga upuan sa templo at sa kanyang palasyo at sa mga lira at alpa ng mga mang-aawit. Wala pang nakikitang kahoy na tulad nito ng panahong iyon sa lupain ng Huda. Ipinagkaloob naman ni Haring Solomon sa reyna ng Seba ang lahat ng hiniling nito, bukod pa sa kanyang regalo bilang ganti sa pasalubong nito sa kanya. Pagkatapos, umuwi na ang reyna ng Seba at ang kanyang mga tauhan sa kanilang lupain. Taon-taon, 23,310 kilong ginto ang dumarating kay Solomon. Hindi pa kabilang dito ang buwis ng mga mangangalakal, ang tinutubo ng kanyang mga tauhang umaangkat sa ibang bansa, at ang buwis ng mga hari sa Arabia at ng mga gobernador ng lalawigan. Nagpagawa siya ng 200 malalaking kalasag na may balot na 7 kilong pinitpit na ginto bawat isa. Nagpagawa pa siya ng 300 maliliit na kalasag na may balot namang 3 kilong pinitpit na ginto bawat isa. Ipinalagay ng hari ang nasabing mga kalasag sa bulwagan ng kagubatang Lebanon. Nagpagawa rin siya ng isang malaking tronong balot sa garing na may palamuting ginto. Balot din ng ginto ang 6 na baitang na paakyat sa trono at ang tuntungan dito. May patungan ng kamay sa magkabilang tagiliran ng trono at may rebulto ng nakatayong leon sa magkabila. 12 rebultong leon naman ang nakahanay sa magkabilang dulo ng 6 na baitang. Walang ganitong trono na nagawa saan mang kaharian. Lantay na ginturing lahat ang mga kopa ni Haring Solomon at ang mga kasangkapan sa bulwagan ng kagubatang Lebanon. Hindi gaanong pinahahalagahan ang pilak noon.
May mga malalaking barko siyang nagbibiyahe sa Tarsis kasama ng mga tauhan ni Hiram, at tuwing 3 taon ay dumarating na maraming dalang ginto, pilak, garing, mga gorilya at pabo real. Si Haring Solomon ang pinakamarunong at pinakamayaman sa lahat ng mga hari sa buong mundo. Kaya't pinupuntahan siya ng mga hari buhat sa iba't ibang panig ng daigdig upang makinig sa karunungang ibinigay sa kanya ng Diyos. Bawat isa'y may dalang regalo, mga kasangkapang ginto at pilak, mga damit, mira, mga pabango, mga kabayo at mola. Nagpapatuloy ito taon-taon. Si Solomon ay may 4,000 kwadra para sa kanyang mga kabayo at karwahe. Mayroon rin siyang 12,000 na mga ngabayo. Ang mga ito'y inilagay niya sa mga lungsod himpilan ng mga karwahe, at ang iba namay pinapaalagaan sa Jerusalem. Sakop niya ang lahat ng mga hari ng mga lupain buhat sa ilog Euphrates hanggang sa lupain ng mga Filisteo at sa may hangganan ng Ehipto. Nang panahon ni Haring Solomon, ang pilak sa Jerusalem ay naging pangkaraniwan lamang na parang bato, at ang kahoy na cedar ay naging sindami ng sikamoro sa mga paanan ng mga burol. Ang mga kabayo ni Solomon ay galing sa Ehipto at sa iba't ibang bansa. Ang iba pang mga pangyayari sa paghahari ni Solomon, buhat sa simula hanggang wakas, ay nakasulat sa kasaysayan ni Propeta Nathan at sa pahayag ni Ahiyas na taga-Shilo. Mababasa rin iyon sa mga pangitain ni Propeta Ido na nagsasaad din ng paghahari ni Jeroboam na anak ni Nebat. 40 taong naghari si Solomon sa buong Israel mula sa Jerusalem. Nang siya'y mamatay, inilibing siya sa lungsod ni David. Humalili sa kanya bilang hari ang anak niyang si Rehoboam.